Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan, sila pa naiskasuhan. Naririnig mo ba yan? Pinky Lacson at Tuta Soto? Naririnig niyo po yun? Si Saldico naglabas ng ebidensya. Kailangan pumunta ni Saldico, kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang manumpa, kailangan niyang mag-under oath. Pusang gala, yung nag-under oath nga dyan, si Gutesa nag-under oath sa harapan ninyo Hindi nyo nga pinaniwalaan, kinasuhan nyo pa. Papauwiin niyo si Saldico? Para ano? Para mabaril lang dyan sa airport? Diba? At yun na mga kabayan, pag-usapan po natin na ito pong naging full speech ng tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo na si Ka Edwil Sabala, mga kabayan. Baka po kasi hindi po naririnig, hindi pa po naririnig ni Mr. Senator Tuta Soto at ni Blue Ribbon, Senate Blue Ribbon Chairman Pinky Lacson. Parinig po natin sa kanila, mga kabayan. Ito po ang speech ni Ka Edwil. Ito ba, pakinggan po natin, mga kabayan. Huwag nang pamarisan! Kaya sa isasagawang investigasyon tungkol sa napakalaking nakawan sa kaban ng bayan, ang ating panawagan, simple. Ang ating panawagan, madali pong maunawaan. Maging tapat, maging lantad, huwag ikubli ang mga guilty sa kumot ng kasinungalingan at pagtatakipan. Pero nakakabahala, mga kababayan. May ilan sa mga nasa gobyerno, media, mga abogado at maging ilang political analysts na matatalino sana, may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo. Ngunit tila nais baluktutin ang batas upang pagtakpan ng mga sangkot Diyan na po pumapasok yung bendalo ni Remulla, di ba, mga kabayan? Bendalo, yes sir! Diba? Ombudsman ka pa naman. Di ba? Tapos babaluktutin mo yung batas. Papangatwiranan nyo pa. Baluktot lang naman hindi naman babaliin hindi naman break the law. Bendalo lang naman. Parehas lang rin po yun. Di ba? Babaluktutin mo yung batas para saan? Nauso tuloy yung mga kabayan, di ba? Pag kayo, pwede kayong mag-bend the law. Paano naman po yung mga, ordinaryong Pilipino? Di ba? Na magbe-bend ng law. Papakulong ninyo? Tulad ng matandang nagnakaw ng mangga? Di ba? Nagnakaw ng tinapay. Yun, pinakulong. Pero yung nagnakaw ng bilyon, trilyon, ano pong ginagawa po ninyo? Pinagtatakpan pa po ninyo. Bumuo ng independent commission, diba? Investigation. Etong si Junior. Pero ano pong ginagawa? Nakatago naman yung hearing, nakakubli. Sila lang nakakaalam. Bakit? Para pagtakpan, siyempre, ang Pangulong bumuo nito. Para pag nabanggit yung pangalan ni Romualdez, nabanggit yung pangalan ni Bongbong Jr., ano po sasabihin? Tago. Huwag ilabas sa media. Dapat hindi malaman ng taong bayan na mamabanggit yung pangalan ni Romualdez at ni Pinsan. Di ba? Ganyan po yung ginagawa Tapos, isusubo nyo po sa amin na, nag-iimbestiga kami. Si Bongbong Marcos nga ang nagsiwalat niyan Hindi po. Diba? Matagal na pong sinasabi sa inyo yan ni BP Inday Sara, kaya nga po yan umalis Yun po ang dahilan yung korupsyon Isipin mo, budget sa DepEd, pampatayo ng mga paaralan. Ano pong ginawa? Chinap-chap po ni Romualdez at Saldico. Ganun yung hindi matanggap ni BP Inday. Kaya po siya umalis dyan Dahil nagsumbong na po kay Marcos, wala pong ginawa si Pinsan. Bakit? Pinsan niya si Romualdez ang tinuturo ni BP Inday.
Di ba? Matagal na pong sinasabi yan. Hindi po nakikinig. Ano pong ginawa? Bagkus na paniwalaan si BP Inday o imbestigahan man lang kung hindi naniniwala, siniraan pa po. Diba? At tuloy-tuloy na po yung paninira. Ganyan si Saldico, diba? Siya pa ngayon nangungunang siraan. Si BP Inday Sara, ginigipit nung budget hearing. Diba? Diyan sa confidential na 125 million na pinaliwanag naman po. Sabihin ninyo, ba't may mga pangalang Piatos, ba't may mga pangalang ganito? Diba? Sino bang intelligence person? Diba? Intelligence yun eh. Confidential fund, intelligence fund. Pag meron kang intelligence unit, sasabihin po ba nila yung pangalan nila pag nagmamasid po sila? Ba parang spy yan eh. Diba? Pag pumunta sila sa mga bundok, nag-spy sa mga NPA, ilalagay po ba nila yung totoong pangalan nila dyan? Sa dami ng NPA dyan sa Kongreso, di nalantad kung sino po sila. Kaya gumagamit po sila ng mga alias. Yun po yung paliwanag dyan eh. 125 million lang po yun. Ginisa po ninyo. Bakit nagwi-withdraw ng isang biglaan ng 4 million? Diba? Hinati yung 125 million sa tatlong bahagi, 40 million, 40 million, 40 million. Yung po pala, yung sa land bank, magkano po yung wini-withdraw nila Saldico? 100 milyon! Ba't wala po kayong ginagawa? Mga tatahitahimik po ngayon, yung mga pinklawan, mga dilawan. Diba? Takang-taka kayo noon. 40 million, isang withdrawal lang. Grabe naman si BP Inday. Ito 200 million, no? 200 million, isang withdrawal lang sa land bank. Ba't ang tatahimik po ninyo? Nasaan ka na, Dilima? Contiveros. Yung ngipin na may malaking ngipin, sino yun? Shell joke, no? Kiko Pangilinan. Aminin nyo na kasi. Diba? Hindi naman kayo pro-Philippines eh. Hindi po kayo para sa ikabubuti ng bansa natin. Kasi kung sa ikabubuti kayo ng bansa natin, kasama po namin kayong sumisigaw ng accountability dahil dyan kay Bongbong Marcos. Pero dahil ayaw nyong maupo si BP Inday Sara, pagtatanggal si Bongbong Marcos, lumalabas lang po, hindi po kayo anti-corruption. Ano po kayo? Anti-Duterte lang po kayo. Na lulunukin nyo pa, mas lulunukin nyo pa. Naninanakawan kayo, wag lang matanggal si Bongbong Marcos. Kasi pagkatanggal si Bongbong Marcos, ano po mangyayari? Siyempre, po, si BP Inday Sara. Kaya ano po sabi nila Dilima? Hindi, mas okay na yan. Mas okay na yan si Bongbong nandyan. Weak leader yan eh. Okay na yan nandyan. Diba? Kiko Pangilinan, wala sinasabi. Okay na yan. Ontiveros, di mas okay na yan kaysa kay Sara. Okay na nakawan tayo, diba? Bilyon, trilyon ang ninakaw. Okay lang? Okay lang sa inyo? Di po ba? Tuloy po natin. Korupsyon. Hindi po ba ito ang tuwirang kabaligtaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan, sila pa naiskasuhan. Naririnig mo ba yan? Pinky Lacson at Tuta Soto? Naririnig niyo po yun? Kung sino pa yung tumayong testigo, siya pa yung kakasuhan ninyo. Diba? Kaya anong ginawa ng mama? Nagtago. Pero anong nangyari mga bayan? Ang bali-balita daw po, nasa kamay na daw po ng gobyerno. Etong si Gutesa at inaasahan pong bumaliktad sana Pero naunahan po siya ni Saldico. So kahit anong po sabihin ni Gutesa ngayon, immaterial na. Papabalik na rin po sana yata yan sasabihin. Diba? Gigipitin si Senator Marcoleta. Nagkataon lang, nagsalita na po si Saldico. Nagkadaletse-letse yung plano po ninyo. Pero nakaka-alarma na po na kung sino pa po yung mga witness. Kung sino pa yung nagsasabi, kung sino yung mastermind.
siya pa yung kakasuhan. Dahil bakit mga kabayan? Natumbok Natumbok, Romualdez. At pinatotohanan naman po ni Saldico na si Romualdez po talaga. At si Bongbong Marcos. Ang kabalintunaan ng gobyernong ito, ng ombudsman, ng ICI, ang kinasuhan, si Sis Escudero, si Villanueva, si Estrada, at si Bong Revilla. Wala naman pong kaso, kasuhan ninyo. Diba? Kung talaga nagnakaw, kasuhan po ninyo. Kasi daw po, dadawit dahil po sa pinagsasabi ni Hernandez at ni Alcantara, nag-collaborate daw po, kaya kakasuhan yung 4. Pero hindi po kasama si Pinsan sa kakasuhan. Hindi po kakasuhan si Romualdez. Hindi kakasuhan si Bongbong. Bakit? Hindi, walang ebidensya. Ba't ganun? Diba? Ba't ganun? Lahat naman po yung walang ebidensya. Lahat po yung tokis lang. Si Saldico naglabas ng ebidensya. Hindi, kailangan pumunta ni Saldico. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang manumpa. Kailangan niyang mag-under oath. Pusang gala, yung nag-under oath nga dyan. Si Gutesa nag-under oath sa harapan ninyo Hindi nyo nga pinaniwalaan kinasuhan nyo pa. Papauwiin nyo si Saldico? Para Para mabaril lang dyan sa airport? Diba? Antitibay mga kabayan Antitibay po. O tuloy po natin. Mga kababayan, saan po kayo nakakita na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan? Hindi po ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para taluktungan ng katotohanan at iligtas ang mga pinakanakinabang sa nakawan? Meron tayong pwedeng sabihin sa kanila halata kayo. Ano nga sila? Ano nga? Hanggang sa dulo, ipaligid natin sa kanila. Ano yun? Narinig mo ba yan? Senator Pinky Lacson, halata po kayo. Obvious na obvious po yung mga ginagawa ninyo. Hindi po tanga ang taong bayan. Kung may tanga po siguro, yung mga pinklawan na po yun. Na mas kakainin pa yung sarili po nilang isinusukan noon na Marcos magnanakaw. Di ba? Magpaupuin, never again. Mas gusto pa nilang makaupo sa pwesto pa rin yan. Kesa, matanggal dahil nga takot sa mga Duterte. Pero meron ako isang kaibigan ang sabi, hindi, binoto nyo yan Diba? Binoto nyo yan O tapos, eto naman sagot ko. Halimbawa, nakita ko, ang sarap nung adobo, binibenta sa may palengke, sa may karinderya. In-order ko yung adobo ngayon, dahil masarap Diba? Ngayon, pagkakain ko nung adobo, pusang gala, panis pala. Diba? Anong gagawin ko? Doon sa adobong panis, uubusin ko pa ba yun? O isasampal ko sa mukha mo? Diba? Pero hindi ko isasampal doon sa mukha ng tindera. Diba? Ganun yun mga kabayan. Diba? Nung panahon ng botohan, maraming nangangako. Nangako si Bongbong Marcos Pero lahat ng pangako niya, ano pong nangyari? Kabaliktaran yung ginawa. O di siyempre, kami bumoto sa kanya. Aangal kami. Teka lang. Hindi ba? Diba? Iba yung pinangako mo, sir. Ba't iba yung ginagawa mo? Iba yung nangyayari sa bansa natin. Diba? Kaya wag kayong magsasabi-sabi na, hindi, binoto nyo yan O tapos, pag binoto, hayaan na lang. Yung binoto namin, nagnakaw, hayaan na lang. Pikit-pikit na lang kami. Pipikit na lang kami. Hanggang matapos yung termino, hayaan na lang namin siya magnakaw dyan. Ganun na lang po ba dahil binoto namin? Siyempre hindi po. Nasa tamang katinoan pa naman po kami. Kayo po. Hindi naman namin yan binoto Kaya okay lang. Diba? Kaya okay lang sa inyo na nakawan. Kasi hindi nyo naman binoto
Yun lang po yun, ng mga kabayan, ha? Mag-isip, gamit utak. Ha? O, Senator Ping, bakit di mo naririnig kasi? Di ba? Diyan sa Blue Ribbon Committee. Wala na yan. Wala na silbi yan. Bakit? Kakasuhan nyo lang, di ba? Alam naman ako sino lang. Takot na takot kayo kay Romualdez tsaka kay Bongbong Marcos eh. Todo protekta kayo eh. Obvious naman sir, kaya kasi sabi halata kayo eh. Ha? Paano? Hanggang dyan na lang po ha. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paalam.